Alright mga kamugil, so ayan yung video natin mga kamugil para to sa mga baguhan at hindi sa mga marunong na. So pagkakabit ng hamba mga kamugil sa corner wall to side wall, yan napapansin nyo mga kamugil, hinulugan ko yung pinaka corner, no? Yun yung pinakauna nating i-check mga kamugil, no? Kung saan tayo kukuha ng reference. So yun yung gusto kong mangyari sa corner na yan, yan yung gagawin kong reference. So kaya chinik ko siya kung nasa hulog ba siya mga kamugil, no? Ang purpose dyan mga kamukil, dyan ko na ididikit yung ating pinakahamba kasi nasa corner yan, no? So ngayon wala tayong dowels na naipalabas dyan. So yung gagawin natin dyan is ipapako natin siya gamit yung D4 na concrete nails. So ngayon dahil na-check ko siya mga kamukil, nasa tamang hulog siya pagkatrabaho ng ating mga mason. So alignment mga kamukil yung aking kinukuha dyan. Sunod na kinuha ko ang alignment dito sa corner wall papunta dun sa side wall, kasi mga kamukil kapag hindi natin yan makukuha yung alignment ng dalawang parte ng ating hamba, ang mangyayari mga kamukil, kung napapansin nyo may mga pintuan kayo nakikita na bakit sa taas lumalapat na dun sa ating hamba yung pintuan, sa baba may kunting awang pa na hindi siya nakaabot dun sa ating hamba yung ating pinto, kasi ganun po yung nangyayari mga kamukil, hindi nakukuha yung tamang alignment sa pagkamit ng hamba, kaya nagkakaroon siya ng kunting awang, no? Right, so ngayon dahil nakuha ko na yung alignment gamit yung metal paring dinikit ko sa corner wall, ginuhitan ko na lang yun mga guhit na nandun sa side wall mga kamukil, nung tinapat yung metal paring dito sa corner wall kanina. So dahil yun na yung align ng utuwid ng corner wall papuntang side wall, so ngayon yung mga guhit na yun ginuhitan ko rin siya gamit yung matuwid na metal paring, para yung guhit na yun mga kamukil, doon ko na itatapat yung mga dulo o dulo ng ating hamba na ikakabit natin dyan. So tapos na yung alignment mga kamukil, dito na naman tayo sa pag-level reference. Ano ba yung purpose kung bakit kailangan nating mag-level? May reference tayong kukunin pinakauna kung magkabit tayo ng hamba. So dahil sa level na yun mga kamukil, dahil sa reference na yan, dyan natin malalaman na kung ang ating hamba na ikakabit dyan, kailangan pa ba natin siyang itaas o kailangan natin siyang ibaba. And then dyan sa reference nyo mga kamukil, dyan din natin makukuha kung gaano kakapal yung ating flooring, at dyan na rin tayo magbabasi upang hindi na tayo magle-level ulit doon sa ating pinaka flooring. Yun po yung dahilan mga kamukil, no? Halimbawa dyan sa pinaka-level mga kamukil, ang ginagawa ko dyan, mula dyan sa nilevel natin, nagsukat ako dyan ng 100 cm pataas. So yung gagawin natin dyan, pag nag-flooring na tayo, nagkakabit na tayo ng mga tiles, mula dyan sa guhit na yan, sa nilevel ko ngayon mga kamukil, guhit na lang ako ng 110 cm, kasi yung ating pinto mga kamukil, standard na taas niya is 210 cm. So yung natitira dun sa baba mga kamukil na sinukat natin yung 110, doon na natin malalaman kung magkano yung kapal ng ating flooring at magkano yung sit up ng ating tiles na ititira natin. So sa ganung paraan mga kamukil, libre na yung ating pintuan, din na tayo mahihirapan. So dahil naguhitan ko na yung pagli-level mga kamukil, sunod yung ginawa ko, nakikita, no? Ipinasok ko na yung pinto o hamba, dinikit ko na siya sa wall para makita ko talaga yung position niya. Right, so sinilip-silip ko siya, nakita ko ng maayos na. So ngayon ang gagawin ko dyan, lalagyan ko ng pako yung nilevel natin kanina. So malalaman nyo may mga kamukil kung ano yung pinaka purpose dyan sa nilevel natin, malalaman nyo. So sa ganyang paraan mga kamukil, masisiguro natin, una, madali yung ating trabaho, pangalawa, nasa tama yung ating trabaho. So kung ikaw po ay nagpapagawa ng bahay ngayon at nagkakabit na ng hamba at hindi ito ginagawa ng iyong tagakabit ng hamba o tagakabit ng pintuan, hindi ko sabihin din na mali siya, baka may ibang diskarte din siya, no? Dahil ito mga kamukil, ito din yung diskarte ko na napakadali at napakasafety, pampakyaw na diskarte mo ito mga kamukil. Kapag arawan na pang diskarte mga kamukil, napapansin nyo ang laki ng tibag ng bawat opening natin. So nilalakihan nila yan dahil yung purpose nila matagal matapos pag tinatapunan ng halo. So larong arawan. So ayan, napapansin nyo mga kamukil, tapos ko na siya nalagyan ng tansi. So ngayon ang susunod kong gagawin,
dahil sinabi ko kanina 100 cm yung sukat ko dyan pataas. So mula dyan sa taas ng hamba dun sa pinakapapasukan natin ng pinto, nagsukat na naman ako mga kamukil ng 100 cm sa hamba. Yan mga kamukil, iba yan sa level kanina, no? So ibig sabihin 100 cm dyan sa hamba sinukat ko. So kailangan yung 100 cm na yan sinukat natin sa hamba, matapatan niya yung doon natin itatapat yung ating nilibel na tansi kanina. Yan, kung napapansin nyo, nagkatapat na yung guhit natin sa hamba doon sa tansi natin. Ibig sabihin yun na yung pantay niya mga kamukil, no? Sa pamamagitan ng pagkuha natin ng reference at paglibel, madali nating natutukoy kung ito ba'y libel na o hindi pa, o ito ba'y kailangan nating iangat dahil yung guhit natin dun sa ating hamba o yung sukat natin na 100 cm is malayo pa sa tansi, o kailangan pa ba nating ibaba, no? So doon natin malalaman mga kamukil. So napakalaking tulong po yung ginagawa natin na paglibel o reference mga kamukil. So ngayon nakikita nyo, nagbabari na ako mga kamukil dahil kaya nang sabi ko, concrete nails yung ating gagamitin dyan, no? Para mas makapit kasi hindi tayo nakapaglagay ng dowels dyan. Yan. Matibay naman yan mga kamukil, no? Yung concrete nails na number 4. So kailangan natin butasan, padaanan natin ng konting drill bit yung kahoy upang ma-guide natin yung ating concrete nails. Baka kasi kung hindi natin gawin yan, maaari pong mabiyak yung ating hamba kapag hindi natin lalagyan ng guide. Then pangalawa mga kamukil, pinapalitan ko ng malaking drill bit yung barina na ginagamit ko kanina. Yung purpose dyan mga kamukil, palakihan natin yung butas sa pinakaharapan para yung ulo ng concrete nails na ipapako natin dyan sa kahoy is makatago siya dun sa loob ng kahoy. So yung purpose kung bakit natin itinago dun, para pagbatak natin, pagkulay natin dyan, smooth na smooth pa rin siyang tingnan. So kung may ulo kasi nakalitaw dyan mga kamukil, so kailangan natin gumamit ng grinder. So yung disadvantage dyan, maaaring matamaan yung hamba natin sa pag-grind. So malaking trabaho na yun, no? Palanging pangalawang disadvantage, o maaaring mapalaki yung ating trabaho. So yun, napapansin nyo mga kamukil na itapat na natin o nagkatugma na yung guhit ko sa hamba at dyan sa tansi natin. So ibig sabihin nakukuha na natin yung karapat dapat na pwesto o taas ng ating hamba na ikakabit. Okay, so ngayon mga kamukil, ang susunod natin gagawin, nakuha ko na yung align una, tapos yung level. So ang susunod ng ginagawa mga kamukil, yung ginuhit ko kanina dun sa pinaka wall gamit yung matuwid na pital paring, nagmula ako doon, nagsukat na naman ako ng 5 cm mga kamukil. So may purpose yan kung bakit ako nagsukat ng 5 cm. Kasi tuwid na yung nasa wall natin mga kamukil. So doon na lang tayo magkuha ng sukat-sukat. So 5 cm sa taas, 5 cm sa baba. So yung 5 cm na yun, taas at baba, tinapat yung metal paring at guguhitan ko naman siya ulit. So, mula doon sa pinakaunang guhit mga kamukil, yung align dyan sa corner wall, nagsukat ako ng 5 cm. Yan. So may purpose yan mga kamukil, tingnan nyo, no? Kasi yung unang tanong, kung baguhan ka pa lang, paano kaya ni mong kilto patitibayin? Wala namang ano dyan sa walling. Anong discarding dyan? Ipapako rin. So pwede naman mga kamukil, no? Kapag mahigpit. Pero kapag kaganyan mga kamukil, kailangan wag nyong isiriswero. May allowance yan mga kamukil na itatabi nyo o ititira nyo para pagpasok nyo ng hamba, magalaw-galaw nyo pa siya, no? Lalo na pag huhulugan na natin yung ating hamba para magiging tuwid siya. So kapag 0-0, hindi na natin maigalaw yung ating hamba mga kamukil, sa kadahilanan na wala tayong tinirang space upang maigalaw-galaw pa natin to siya. Napapansin nyo, dahil naka-level na yung ating hamba kanina, yung guhit sa hamba at saka sa tansi natin is nagkaharap na sila o nagkapantay na. So sumukat ngayon ako mga kamukil ng tag 30 cm, no? Dahil dun, yun yung bubutasan ko mga kamukil, yung pader na yun, gamit yung drill bit na malaki. So yan, nakita nyo may hawak akong deform bar. Yun yung ipapasok natin mga kamukil sa deform bar. Sa dulo ng aking drill bit mga kamukil, may tagging o marking ako nilalagay na electrical tape. Ibig sabihin mga kamukil, pagbutas natin, hanggang dyan lang yung lalim ng ating butas dun sa wall. Yan. So kung ano yung ginagamit nating deform bar mga kamukil, dapat mas maliit yung gagamitin nating drill bit para pagpasok ng ating deform bar is medyo mahigpit siya talaga, o hindi medyo, kailangan mahigpit talaga mga kamukil, kasi hambayan, kakabitan niya ng pintuan. So maaaring kapag hindi masyadong matibay yung gawa mo,
aalog yan sa katagalan. So masisira po yung ating trabaho, pati pangalan natin kung ikaw po isang nangungontrata na. Right, yan, nasunog pa yata yung barina niyan mga kamukil. Napapansin yung Lotus na yung gamit ko, pinalitan ko, nasunog yung mga kamukil, makita yun, no? So sa Lotus yan na, patuloy lang ako sa pag-ano mga kamukil, no? So tandaan nyo yung una ko mga ginagawa mga kamukil, no? Panoorin nyo to hanggang dulo para may idea kayo sa mga baguhan, no? At dito natin malalaman mga kamukil sa video na to kung nagkakabit ka ng hamba, kung ang iyong nalalaman noon sa inyong mason o sa mga installer ng hamba, inadadagdagan nyo pa, kung napa-improve nyo pa. Okay, yan, pinasok ko na yung mga deform bar. So mamaya mga kamukil, may tatanong ako at mag-comment kayo, at doon ko malalaman kung ang iyong nalalaman noon nung ikaw pala yung nag-helper, nag-i-improve ba nung ikaw na yung nag-iisa. Yan. So kung napapansin nyo mga kamukil, may sinukat na naman ako sa hamba. So yung sinukat ko doon kanina sa wall mga kamukil na 5 cm, dinala ko siya sa hamba para magpari-pariho yung sukat niya. So napapansin nyo, sumukat na naman ako ng 30 cm. Yung sinukat ko dyan sa hamba mga kamukil, yun din yung spacing sa deform bar na pinasok natin dyan sa may konkreto. So yung purpose ko dyan mga kamukil, para mamaya lalagyan natin yan ng spike mga kamukil, yung ating hamba. Yan na. So yung mga spike niyan mga kamukil, yun yung ating ipapakapit dun sa deform bar. Okay, so sinukat natin siya. So malamang pag balik natin yung hamba na yan dun sa walling, ay magkatugma yung deform bar at saka yung pako. So yung nakikita nyo yung spike natin mga kamukil, yan po yung una o tradisyonal na nalalaman natin sa pagkabit ng spike. So ilang spike mga kamukil yung pwedeng gawin dyan sa ating hamba, at ano yung mga dahilan bawat purma ng spike na nilalagay natin, ano yung purpose nya. So ayan, napapansin nyo, okay na siya mga kamukil. Ginamitan ko yung level bar, yung tansi kanina kasi hindi natin napapansin kung umaangat ba dito sa sidewall yung pako, umaangat ba kunti yung dulo niya o nakayuko ba. So bago natin i-fix mga kamukil, gusto ko nang ipako yan sa corner, double check tayo kung nasa tuwid ba talaga yung ating pinakahamba na kahoy, no? Kahit naka-check na yung corner wall kanina mga kamukil, pero dinubli check ko na. Ay, ito yung napapansin nyo mga kamukil, yung spike natin iwini-weld ko na dun sa deform bar. Yan na. So dito sa corner wall mga kamukil, nakapako na po yan dahil naka-align na yan. So laging tandaan, kapag nagwi-weld kayo o pinapako nyo na yung D4 na concrete nails, palagi nyo sisilipin yung tansi mga kamukil na nandyan nakadikit sa hamba. Bakit? Kasi mamaya marami na kayong na-weld, unti-unting bumaba, no? Itong hamba natin, lumalayo siya sa tansi, lumalayo yung guhit natin sa hamba doon sa tansi. So dapat magkapantay lang sila mga kamukil, no? Dahil yun yung label natin. Okay, gaya na sabi ko, yung reference natin, yung may tansi, yun ang label natin. Dyan tayo magsisimulang magsukat papuntang flooring. Doon natin malalaman kung gaano kakapal yung gagawin natin para pang tiles at gaano kakapal yung flooring na gusto natin gawin dito sa bahay na to. Okay, so yan na siya mga kamukil. So madali lang, napakadali lang at napakasimple, no? So gaya na sabi ko, bago trabahuin, mag-isip muna. Bukas mga kamukil, abangan nyo, magkakabit na naman ako ng hamba at sasagutin ko, no? Hihintayin ko yung mga comment nyo kung ilang klase ng spike bang ilalagay dito pag maglalagay tayo ng hamba, at ano yung mga purpose nya, kung bakit ganun yung estilo, ganun yung pagkapurma. Okay, comment mga kamukil para malalaman natin kung nag-i-improve ba talaga kayo mula noong may kasama pa kayong mason o installer ng mga ganito hanggang nagsusulo ka na ngayon. Okay, thank you mga kamukil, maraming salamat.